Matanong ko lang din po kayo, bakit parang tila baga hindi niyo masyado o hindi niyo nako-condemn yung patuloy na panghaharas po sa atin ng China sa ating sariling karagatan? Alam mo, Christian, iko-condemn ko ng publicly yun. Halimbawa, ano kaya ang makukuha nating ganansya? Alam mo, nagawa ko na ito. Not publicly condemned. Nung ako'y imbitahan ng ng ambassador ng China. Nasabi ko sa kanya ito eh. Ilang bagay ang nasabi ko sa kanya. Yung Ano po halimbawa, sinabi ninyo? yung Panganiban Reef, halimbawa, sinabi ko sa kanya, tsaka yung Ayungin. Kasi marunong siyang mag-English. Siguro sa tagal niya sa Amerika, Christian, medyo, kung ikukumpara doon sa kanyang predecessor, mas ano ito eh, mas makakapalagayan mo na alam kasi yung communicative skill, medyo ano, sabi ko pa sa Opo, kanya, sige po. yung iba, biruan pa nga eh. Alam mo, sabi ko yung Ayungin at saka yung Panganiban Reef, na kung saan sabi ko, doon sa Panganiban Reef, naglagay silang installation doon eh. Hindi ko alam kung anong klaseng installation nila eh. Alam mo, ito ka ako, low tide dito eh. Sa totoo lang, sabi ko, kahit anong ilagay niyong installation dyan, that will not change the geography of that feature. Amin talaga yan eh, sabi ko ganyan. At pagkatapos ka ako, dahil humirap, sabi ko, kasi nagko-complain siya na, alam mo naman, kanyang hirap ko ngayon, bago pa lang ako, 1 month pa lang ako eh. Sinabi kanya ng Department of Defense, China kanya cannot be trusted. Pwede ba kanyang matulungan mo naman ako kasi gusto ko talaga makipag-usap to as many secretaries of your departments. Bakit po Lalong-lalo kayo, na kasi, Sir Senator, bakit kayo po nilapitan ng Chinese ambassador? inimbitan niya ako. So Pero bakit sinulatin, kayo yung gusto niya mag-go-between? Ano pong meron? Close po ba kayo hindi, dati? paano naman ako close? Ngayon ko lang nakita yun, 1 month pa lang Yun siya nga po rito. pero bakit parang sa inyo siya humingi ng tulay? Siguro kung sinamantala niya siguro dahil inimbitan niya ako. Kasi nga nasabi ko rin kasi sa kanya, hindi ba tayo kako pwedeng mag-usap muna yung mga bagay na pwede natin pagkasunduan muna. At sinabi ko nga sa kanya yung traditional fishing rights. Alam mo kung magsimula tayo dito, sabi ko, simula lang ito. Ito kako walang pinag-uusapan teritoryo rito. Bakit kako halimbawa yung mga fishermen namin, inaharas ninyong ganito, ganyan. Pero kako kung magkaroon tayo kako ng magkaroon tayo ng kontrata, kagaya ng ginawa nyo sa Vietnam, nagbari lang kayo kako sa Paracels, hindi ba? Pero later on, nagawan nyo ng paraan yung kontrata sa Tonkin. Miski kako sa India, nagawan nyo ng paraan yung hostility nyo, nagkaroon kayo ng kasunduan sa pangisdaan. Lalong-lalo naman kako sa Japan, naayos nyo rin kahit na meron kayong hostilities. Di ba pwede ka kung ganun din ang gawin natin? Sabi niya, oo nga, kasi nga, yung nangyari nga, paano kaya namin sisimulan? Sinabi nga, China cannot be trusted. Yun ang sinabi niya. But do you think China can be trusted? Kayo po, sa pagbasa ninyo, can China be trusted? Kailangan kasi nating sigurong mag-usap siguro para lang makita natin ang bawat isa at maramdaman sa bawat isa. Siguro, kung halimbawa ang gagawin puro na lang manghang na salita na patutsadahan, baka lalong magkakalayo-layo imbes na makuha natin ang damdamin ng isa't isa. Ako naniniwala ako sa pagkikipag-usap, mas marami tayong magagawa, Christian. Opo. Pero again, going back to my question, kasi you're referring to your conversations with the new Chinese ambassador na galing po ng Washington. Pero base po sa record, at least, sa bilang ko po, no? At least 22 cases of harassment ang ginawa ng China sa ating karagatan since 2022. Bakit hindi niyo po makondem kahit isa po doon? Publicly. Anong condemnation ang Yung maglabas dapat? po ng pahayag. Ito po kasing konteksto, no? Kasi you were very passionate in talking about the maps. You were very passionate in criticizing the likes of J. Tariela and Justice Carpio. Pero bakit hindi nyo magamit yung same passion to assail publicly China's obvious incursions and harassment in our own waters? Alam mo, unang tagapagsalita kasi ng gobyerno natin, yung DFA, Christian, kami mga legislators kami, hanggat may iwasan, ay huwag nating gawin yung lalong makapaglalayo ng damdamin ng mga bansa, ng pagkakaibigan ng mga bansa. Sa akin kasing palagay, mas mabuti yung nakikipag-usap kaysa doon sa publicly nagagawa ka na hindi naman makakatulong. Kagaya ng ginagawa halimbawa ni Commodore Tariela,
Tinanong ko nga yung kapitan kung ano kaya ang strategic advantage na makukuha natin doon. Ano ang kayang economic gain na makukuha natin. Kung wala naman at sila naman nagpahayag ng kahandaan na makipag-usap, siguro mas maganda siguro na puntahan muna natin yung ano na yon, yung punto na yon. At kung siguro kung sa pakikipag-usap makikita natin na hindi naman sila sincere, doon pa lang natin siguro magagawan ng paraan na masasabi na hindi talaga sila pwedeng pagkatiwalaan. Pero hangga't hindi natin sila nakakausap siguro, sa kagaya ng kagustuhan nila makipag-usap sa atin, huwag muna tayo magko-conclude na hindi natin sila pwedeng pagtiwalaan. Ganun po ba? Teka lang, may sagot po ako dyan, pero gusto ko muna puntahan itong binanggit nyo kanina. Sabi nyo, ayaw nyo i-discussion publicly, nakapag-usap kayo privately dun sa bagong Chinese ambassador. In the same vein, bakit hindi nyo po naisip nyo po bang gawin din privately yung pagkastigo sa mga katulad ni Jay Tariela o privately nakipag-usap kayo kay Justice Carpio instead of attacking them publicly with great passion? Sino kaya, alam mo Christian, sila yung nauna. Isip-isipin mo, sasabihin niya sa akin, sinabi ko raw na i-give up natin. Hindi ganoon ang pagkakasabi ko. Ilang beses ko nang ipinaliwanag na hindi ganoon ang pagkakasabi ko. I was only trying to strengthen the argument or dramatize the argument na talagang nakikita ko yung maraming obstacles, sabi ko. Kaya lang lumitaw yung phrase na yon, ano? Kung siguro kung makita ko lang si Commodore Tariela na ngayon pala Rear Admiral na. Siguro kung makita kami para ma-congratulate ko siya, masabi ko rin sa kanya. Sa mga susunod na makapagdinig namin, Christian, pwede ko rin sabihin sa kanya. At siguro maanyayahan ko sa opisina ko, mag-usap kami ron. Pwede ko naman gawin yun, bakit hindi? Willing din po ba kayong sumama sa pagbisita sa Pag-asa? Marami tayong problema, Christian, parang yung political issue na ganyan na parang ano kaya ang immediate naman na benefit na gusto ko munang ayusin, kasi na-agitate unnecessarily ang mga kababayan natin doon kasi pinipilit kasi nila na sinabi ko ngayon. So siguro mas magandang mauna muna na merong maanyayahan na mga kababayan natin sa KIG para maipaliwanag ko yun. At pagkatapos, siguro kung meron tayong maraming oras sa mga darating na panahon, bakit naman hindi makapunta rin tayo? Baka naman, pwede ka rin naman sumama para sa ganun ay makita mo rin ang kababayan natin, Christian. Pwede ko pong hawiin yung daan para sa inyo, para sa isang Honorable Rodante Marcoleta. Pero going back po dun po sa pinaliwanag niya, sabi niyo hindi niyo naman intention na sabihin na ipamigay yung KIG. Although again, pag binasa po kasi at pinakinggan yung bahagi ng binanggit ninyo, talagang ang lakas ng dating Parang gusto ipamigay yung ating teritoryo. Pero ang punto ko po, kasi hindi po yung first time na nagbanggit kayo ng ganyan last year, basahin ko po yung mismong binanggit ninyo, na nagalit din kayo rito, sabi niyo na misquote kayo. Ang binanggit niyo sa Congress, sa House pa po kayo noon, there's nothing as, there's nothing as the West Philippine Sea. It is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit na basahin po ninyo ang ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. I mean, how much clearer can you get? Ganito lang yun. Kasi nga, sa batas natin nakalitaw yun. Yung sinabi kong it's creation of batas natin, domestic talagang nandyan talaga. Wala namang pagkakaila na talagang nakasulat yun. Define na define. Alam natin kung ano ang mga components ng West Philippine Sea na gustong i-drawing sapagkat ang guide natin nga yung definition. Kaya lang dahil nga sa wala ngang drawing, I think we need to notify also the international community na meron na kaming West Philippine Sea. Ito makikita na ninyo ngayon. Sa aking palagay kasi, yun ang pinakamabuting gawin natin. Imbes na halimbawa, yung mga kababayan natin na sasabihin niya lang, atin ito. Okay lang naman yung Christian, sabihin natin atin ito. Pero more than that, meron naman sana tayong nakatala na sa West Philippine, yung West Philippine Sea, nakadrawing mismo na meron tayong pagmamalaki ngayon talaga. Maski na yung mga mga Chinese makikita nila. O nakadrawing na dyan. Hindi ba mas maganda sa atin yun, Christian? Okay, balikan ko lang po yung tanong ko kanina, dun sa hindi nyo pagkondena doon sa mga ginagawang harassment ng China sa ating mga mangingisda, sa ating mga kapwa Pilipino sa West Philippine Sea. So binanggit nyo po, ano yung buting maidudulot nun? Tama po ba?
kung publicly magko-condemn ako, I am not even the spokesperson of our government. Yan ay But you are a pamahalaan ng senator of the republic po. yes, pero hindi 'yun ang trabaho namin. Hindi makakatulong na ako pa'y magsasalita to publicly condemn them. Maraming paraan naman kagaya ng nung inimbitahan nila ako. Nasabi ko sa kanila ngayon, na-articulate ko yung para sa atin. At Are you marami concerned? naman siya. Are you concerned that you might offend China Sa anong paraan, Christian? by publicly condemning these harassment by China? Hindi yun Ang by publicly condemning China, what good will it make? Hindi ba? Hindi ba dapat ang ating gawin ay makipagkaibigan sa lahat ng bansa? Hindi ba sinabi ng ating Pangulo doon sa unang niya yung unang na-recall ko yung unang State of the Nation. We are friend to all and foe to none. Hindi ba yun ang policy Opo, pero meron po kasing hindi naman po siya kailangang exclusive, no? Yung mutually exclusive na tipong pag nakikipagkaibigan, hindi naninindigan dun sa ating karapatan. Kasi I think you would agree. Kung sarili niyo pong kaibigan o nagpapakilalang kaibigan, talagang nakahimpil na sa inyong bakuran na hindi po kayo makalabas para pitasin niyo yung tanim na gulay. Kailangan niyo po magpaalam sa kanya. Yun po ba yung definisyon ng tunay na kaibigan? Paano? Gagamit ba ako ng diplomasya o megaphone diplomacy? Sabi ko nga, Christian, I will be strict on my function as a senator of the Republic. Ang maggagawa ng articulation condemning all this, no, ng ginagawa ng China sa atin is the DFA. Ito yung spokesperson ng ating pamahalaan. Hindi katungkulan ng isang senador na magpahayag sa publicly kung ito naman ay hindi makakatulong, kung hindi lalo lang makakapagbigay ng samaan ng loob. Kung babasahin mo nga yung sulat ng DFA sa amin, meron akong nakita. Alam mo, even in the escalation of public utterances na yun, dapat guided tayo kung merong malinaw na merong malinaw na political or strategic advantage or even national interest. Okay. So basta na lang ba ako magsasalita ng ganun na wala namang strategic advantage? Ano may tutulong nun? Kaya ako mas gusto ko, halimbawa, nung ako'y inimbitahan, at marami namang beses na sa ibang mga functions na i-invite kami, ako nasasabi ko yun maski sa harap niya, kahit nung ko lang siya nakita, 1 month old lang siya. Pero nasabi ko sa kanya, yung Ayungin Shoal, sabi ko, at saka yung Panganiban Reef. Alam mo to, low tide elevation, kahit anong gawin mo kung ganyan. Talagang amin ito. Low tide ito It cannot change the geography kahit anong installation ang ilagay mo.